Maligayang pagbabalik, Star Pulse ED, Pamilya Pilipinas, ang iyong pangunahing mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa libangan sa bansa. Kung bago ka rito, huwag kalimutang pindutin ang like button, subscribe, at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Isiniwalat ni Ellen Adarna na tinawag siyang Dilosyangki ng kanyang ex, nakakagulat na pag-amin naging viral. Buong script sa YouTube. Isang nakakagulat na revelasyon mula kay Ellen Adarna ang kumakalat ngayon sa social media. Kamakailan ay nagbukas ang aktres at celebrity mom tungkol sa isang masakit na karanasan na kinasasangkutan ng isang dating partner na umano itinawag siyang Dilosyangki at nagbigay pa ng masasakit na komento tungkol sa kanyang hitsura pagkatapos maging isang ina. Sino ang misteryosong dating kasintahang tinutukoy ni Ellen? Bakit biglang nag-iisip ang mga netizens tungkol sa pagkakakilanlan ng taong nasa likod ng kontrobersyal na mga pahayag? At ano ang isiniwalat ni Ellen tungkol sa kanyang kasalukuyang buhay pag-ibig matapos ang kanyang paghihiwalay kay Derek Ramsay? Manatiling nakaantabay dahil ibabahagi namin ang lahat ng ibinahagi ni Ellen sa isang prangkang pag-uusap na pinag-uusapan ng lahat. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa Star Pulse D, at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga trending na balita sa entertainment at mga update sa celebrity. Ang talakayan ay naganap sa isang YouTube vlog na in-upload ni Alex Gonzaga noong Hulyo 5, 2026. Kasama ni Alex ang aktres na si Ellen Adarna at ang aktres na si RC Munoz. Ginugol ang tatlong celebrity ang oras sa pagluluto ng adobong baboy at manok habang pinag-uusapan ang mga karanasan sa buhay, mga relasyon, mga dalamhati, at kung ano ang pakiramdam ng pagiging babae sa kanilang huling bahagi ng 30. Sa buong vlog, nasaksihan ng mga manonood ang isang relax at tapat na pag-uusap na puno ng tawanan, mga aral sa buhay, at mga nakakagulat na revelasyon. Ngunit isang partikular na pahayag mula kay Ellen ang mabilis na nakakuha ng atensyon ng mga manonood. Yan nakagugulat din ay amin de Ellen. Habang pinag-uusapan ang kasal at mga relasyon, pinuri ni Ellen ang asawa ni Alex Gonzaga na si Mikey Morada. Inilarawan niya si Mikey bilang isang taong mukhang mabait, matulungin, at may kakayahang bigyan ang kanyang asawa ng masaya at mapayapang buhay. Binigyang diin ni Ellen na sa kanyang palagay, ang isa sa mga susi sa isang matagumpay na pagsasama ay ang pagpapahintulot sa isang asawa na maging sila mismo nang walang patuloy na pagpuna o hindi kinakailangang kontrol. Binanggit din niya na ang ilang mga lalaki ay nagpapahintulot sa kanilang mga ego na makagambala sa mga relasyon dahil palagi nilang nararamdaman ang pangangailangang patunayan ang kanilang pagkalalaki. Pagkatapos ay dumating ang pahayag na ikinagulat ng lahat. Pabiro na binalaan ni Ellen si Mikey na huwag kailanman tawaging Dilosyangki si Alex pagkatapos magbigay kapanganakan. Doon niya isiniwalat na minsan na rin siyang naranasan na tawagin ang dating karelasyon na Dilosyangki ang masakit na terminong iyon. Halatang nagulat si Alex Gonzaga sa revelasyon ni Ellen. Agad niyang tinanong kung bakit may tatawag kay Ellen na Dilosyang. Naalala ni Ellen ang masasakit na komentong di umano natanggap niya. Ayon sa kanya, sinabi sa kanya ng dating karelasyon na hindi na siya kaakit-akit at sinabing wala nang magkakainteres sa kanya dahil nagbago na ang kanyang katawan. Ibinahagi ng aktres na sinabihan siyang Dilosyangki at pinupuna dahil sa mga pisikal na pagbabago pagkatapos maging ina. Agad na nakakuha ng atensyon ng mga manonood ang kanyang revelasyon. Marami ang nagulat dahil matagal nang itinuturing si Ellen bilang isa sa mga hinahangaang celebrity sa bansa na kilala sa kanyang kagandahan at kumpiyansa. Mariin ding tumugon si RC Munoz sa kwento ni Ellen. Ayon kay RC, ang mga taong patuloy na sinusubukang pababain ang iba ay madalas na ginagawa ito upang pahinain ang kanilang kumpiyansa. Nagkomento siya na ang ilang mga individual ay gumagamit ng mga insulto at kritisismo bilang isang paraan upang kontrolin o manipulahin ang kanilang mga karelasyon sa emosyonal na paraan. Ang kanyang pahayag ay umalinggaw sa maraming manonood na pumuri sa parehong babae sa pagtalakay sa mga isyu na may kaugnayan sa body shaming at pagpapahalaga sa sarili. Sino Danks pinag-usapan ni Ellen tungkol es? Kasunod ng vlog, agad na nagsimulang magspekulasyon ang mga gumagamit ng social media tungkol sa pagkakakilanlan ng dating kasintahang tinutukoy ni Ellen. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi kailanman binanggit ni Ellen ang anumang pangalan.
hindi niya tinukoy kung sino ang umano'y gumawa ng mga komentong iyon. Bilang resulta, ang anumang mga palagay na kumakalat online ay nananatiling hindi pa nabeberipikang haka-haka. Kung walang direktang kumpirmasyon mula mismo kay Ellen, walang dapat na konklusyon tungkol sa pagkakakilanlan ng tao. Maraming tagahanga rin ang humimok sa iba na iwasan ang pagkalat ng mga tsismis at sa halip ay tumuon sa mas malawak na mensahe tungkol sa respeto at malusog na relasyon. Nagbukas Ellen tungkol kanyang kasalukuyang ibig bukod sa viral na pag-amin, prangka ring nagsalita si Ellen tungkol sa kanyang paninindigan pagdating sa mga relasyon ngayon. Ibinahagi ng aktres na kasalukuyan siyang masaya at kontento na nakatuon sa kanyang mga anak at personal na buhay. Ayon kay Ellen, hindi na siya aktibong naghahanap ng romantikong kapareha. Sa katunayan, inihayag niya na nangako siya ng personal na panata ng hindi pag-aasawa sa loob ng 5 taon. Ikinagulat ni na Alex at RC ang pahayag. Nang tanungin kung may nanliligaw sa kanya, inamin ni Ellen na may mga taong paminsan-minsang sinusubukang makuha ang kanyang atensyon. Sinabi niya na ang ilang mga individual ay nagpapadala ng mga mensahe at nagpapahayag interes. Gayunpaman, binigyang diin niya na sa kasalukuyan ay wala siyang pagnanais na ituloy ang isang romantikong relasyon din kanyang tapat di pananaw di relasyon. Hindi doon natapos ang mga prangkang komento ni Ellen. Pabiro niyang ipinaliwanag na sa yugtong ito ng kanyang buhay, siya ay naging napakamapili. Itinuro niya na pinahahalagahan niya ang kapayapaan, katatagan at emosyonal na kapanahunan. Iminungkahi ng aktres na kung ang isang tao ay hindi makapag-ambag ng positibo sa kanyang buhay at lumilikha lamang ng karagdagang stress, wala siyang nakikitang dahilan para mag-enjoy ng isang relasyon. Ang kanyang katapatan ay umani ng tawanan mula sa kanyang mga kaibigan, ngunit umani rin ang papuri mula sa mga manonood na pinahahalagahan ang kanyang prangka na pananaw. Marami ang nakadama na ang mga komento ni Ellen ay sumasalamin sa kumpiyansa ng isang babaeng nakakaalam ng kanyang halaga. Buhay bilang isang biye. Naapektuhan din ng pag-uusap ang buhay ni Ellen bilang isang ina. Kasalukuyan siyang may 2 anak. Ang kanyang anak na si Elias ay mula sa kanyang dating relasyon sa aktor na si John Lloyd Cruz. Siya rin ang ina ni Lily, nakasama niya ang hiwalay na asawang si Derek Ramsay. Ayon kay Ellen, ang kanyang mga anak ay nananatiling kanyang pangunahing prioridad. Ipinahayag niya ang kasiyahan sa kanyang buhay at binigyang diin na ang pagiging ina ay patuloy na nagdudulot sa kanya ng kaligayahan at kaganapan. Maraming manonood ang humanga sa kanyang dedikasyon sa pagpapalaki ng kanyang mga anak habang pinapanatili ang positibong pananaw sa kabila ng mga personal na hamon. Yan kanyang unang ibig pagkawala ng puso. Sa isang punto, tinanong si Ellen kung nakahabol na ba siya sa isang lalaki. Natatawang inamin niya na minsan lang niya ito nagawa at nangyari ito noong siya ay teenager. Naalala niya noong mga 13 taong gulang pa lamang siya at lubos na nasasaktan dahil sa kanyang unang kasintahan. Noong panahong iyon, naniniwala siyang hindi niya kayang mabuhay nang wala ito. Gayunpaman, habang siya ay nagkakaedad, kalaunan ay napagtanto niya na ang mga matinding emosyong iyon ay nawala na. Sa pagbabalik tanaw, natatawa na siya ngayon sa kung gaano kadramatiko ang kanyang naramdaman noong una niyang pagkawasak ng puso. Ang kwento ay nagbigay ng mas magaan na sandali sa pag-uusap at ipinakita kung gaano nagbago ang kanyang pananaw sa mga relasyon sa paglipas ng mga taon. Bakit tinatayuan din ni Ellen ng relasyon? Isa sa mga pinaka-nagbubunyag na bahagi ng talakayan ay ang paliwanag ni Ellen kung bakit madalas niyang tinatapos ang mga relasyon kapag hindi na niya nakikita ang hinaharap. Ayon sa kanya, hindi siya naniniwala sa pagpilit sa isang bagay na hindi na tama. Kung nararamdaman niyang walang patutunguhan ang isang relasyon, pipiliin niyang lumayo kaysa pahabain ang sitwasyon. Ipinaliwanag niya na ang ganitong pag-iisip ay nagmula sa mga aral na natutunan niya mula sa kanyang ama. Ang mga aral na iyon ay nakatulong sa kanya na magkaroon ng kumpiyansa, kalayaan, at emosyonal na lakas. Para kay Ellen, ang pag-alam kung kailan aalis ay kasing halaga ng pag-alam kung kailan mananatili. React ng AVIV netizen. Kasunod ng vlog, libu-libong manonood ang nagbahagi ng kanilang mga reaksyon online. Marami ang nagpahayag ng pakikiramay kay Ellen matapos marinig ang mga masasakit na komento na umano'y natanggap niya mula sa isang dating karelasyon.
Pinuri ng iba ang kanyang hayagang pagsasalita tungkol sa body shaming at respeto sa sarili. Maraming ina rin ang nakarelate sa kanyang kwento na itinuturo na ang mga pisikal na pagbabago pagkatapos manganak ay hindi dapat gamitin upang bawasan ang halaga ng isang babae. Pinalakpakan ng mga taga-suporta si Ellen sa pagtangging hayaang ang mga negatibong komento ang magtakda ng kanyang kumpiyansa o kaligayahan. Konklusyon. Ang mga tapat na pagbubunyag ni Ellen Adarna ay nagpasimula ng mahahalagang pag-uusap tungkol sa pagpapahalaga sa sarili, positibong pananaw sa katawan, emosyonal na kapanahunan, at malusog na mga relasyon. Bagamat nananatiling hindi alam ang pagkakakilanlan ng dating karelasyon na tinutukoy niya, ang kanyang kwento ay umalingaw sa maraming tao na nakaranas ng kritisismo o paghuhusga mula sa isang taong dati nilang minahal. Sa kasalukuyan, tila nakatuon si Ellen sa kanyang mga anak, sa kanyang personal na paglaki, at sa pagpapanatili ng isang buhay na puno ng kapayapaan at kumpiyansa. At batay sa labis na suporta na natanggap niya online, maraming tagahanga ang humahanga sa kanyang lakas at katapatan higit kailanman. Ano ang iyong palagay tungkol sa pagbubunyag ni Ellen Adarna? Sumasang-ayon ka ba na ang respeto at suporta ay mahalaga sa bawat relasyon? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, share, at spread ang good vibes. Kita-kits sa aming susunod na video, dito lang sa Star Pulse Philippines. Manatiling buzzing. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.